kopya sa langit. May binabanggit si Buwis na yung lupa daw ay kopya sa langit. So, ibig sabihin, kung ano yung meron sa lupa, meron din sa langit. Ang pinagbatay ng talata ay Hebreo 8:5. Brad Dan? Na nangaglilingkod sa anyo at anino na mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Ang ibig bang sabihin ng talata ay kung ano yung nasa langit, yun din yung nasa lupa? Di balikan muna natin yung pangyayaring yon nung panahon ni Moises. Yan ay mababasa natin sa Exodo 24:15 hanggang 16. Bratan? At sumampa si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai, at tinakpan ng ulap na 6 na araw, at sa 7 araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap. At sa Exodo 24:18, at pumasok si Moises sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok, at si Moises ay natira sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Ang senaryo dito ay si Moises ay nasa ibabaw ng bundok ng Sinai. At habang nandun si Moises, may inutos ang Diyos sa kanya. At ito ay ang paggawa ng tabernakulo at ang mga laman niyaon. Mababasa yan sa Exodo pa rin, 25:9. Bratan? Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa inyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon, ay gayon ninyong gawain. Gayon ninyo gagawin. Inakita ng Diyos kay Moises yung layout ng tabernakulo at gusto ng Diyos na kung ano yung nakita ni Moises ay yun ang gagawin. At yun nga din ang nabanggit ni Pablo sa Hebreo 8:5. Bratan? Na maglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa inyong ipinakita sa iyo sa bundok. Ayan! Ang sabi, gawin lahat ng mga bagay ayon sa inyong ipinakita sa iyo sa bundok. Kung ano yung ipinakita ng Diyos kay Moises sa bundok, yun yung gagawin ni Moises. Yung nakikita na yun ni Moises, nakikita niya sa langit. Pero hindi ibig sabihin nun ay yun yung kabuuan ng langit. At kung ano yung nakikita niya, yun nga yung langit. May ipinakita lang sa kanya ang Diyos. At yun ang gagawin niya dito sa lupa. Ang pinagbatayan ni Buwis na kung ano daw yung nasa lupa ay kopya ng nasa langit, ay ang banggit na nang lilingkod sa anyo at anino na mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos. At binanggit pa niya ito sa NIV, Hebrews 8:5. Bratan? They serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. Sa talatang ito, nag-conclude na si Buwis na kung ano daw yung nasa langit, ayun din yung nasa lupa. So, kung may hayop sa lupa, may hayop din sa langit. Pero,
Tama nga ba ang analysis at conclusion ni Buwis? Si Pablo ang nagbanggit nito eh. So, si Pablo din na magpapaliwanag. Sa tabernakulo kasi na pinagawa ng Diyos kay Moises, merong mga hain na inihahandog taon-taon para magpasakdal doon sa naghahain. Yan ang ating premise kasi talagang nangyari yon. Ngayon, yung banggit na a copy and shadow of what is in heaven o anyo at anino na mga bagay sa kalangitan. Ano ba yon? Ang ibig bang sabihin nun, kung ano yung makikita sa langit, yun din yung makikita sa lupa? Ang sagot ay hindi. Hindi ito literal na anyo at anino, kundi simbolika. Pinaliwanag yan ni Pablo sa Hebreo 9 hanggang 10. Brad Tan? Nayauwi isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba, palibas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inuwit sa sari-saring paglilinis. Dito ay pinaliliwanag ni Pablo na sa panahon natin, sa panahong kasalukuyan, ang mga kaloob at hain na ginagawa ng panahon ni Moises ay hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Dahil ito ay palatuntunan lamang na ukol sa laman at effective lang ito hanggang sa panahon ng pagbabago. Anong panahon ng pagbabago ito? Ito yung pagdating ni Kristo. Anong patunay natin? Hebreo 9:11. Bratan? Ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay, sa makatwid bagay hindi sa paglalang na ito. Ang anyo at anino na mga bagay sa kalangitan na tinutukoy pala doon ay ang pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating at may lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng kamay. Yon palang kopya o anyo at anino na tinutukoy ni Pablo na kung ano yung ginawa ni Moises na tabernakulo, may counterpart yon sa panahon at pagdating ni Kristo. Katunayan, may binabanggit si Pablo na lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo. Meaning, hindi na yun yung tabernakulo na ipinagawa kay Moises. Yun yung bagay sa kalangitan o heavenly things na tinutukoy ni Pablo at hindi yung pagkakaintindi ni Buwis na kung ano yung makikita sa langit ay siyang makikita sa lupa. At niliwanag pa yan ni Pablo sa Hebreo 10:1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Dito, sinabi ni Pablo na ang kautusan ng panahon ni Moises ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Dito maliwanag na sinabi ni Pablo na mga nangyari nung panahon ni Moises ay hindi ang tunay na larawan ng mga bagay.
Dahil nga ang mga hain na inihahandog taon-taon sa tabernakulo ng panahon ni Moises ay hindi maaaring magpasakdal sa panahon natin. Simboliko yung pagiging anyo at anina, kaya mali yung paniniwala na kung ano yung meron sa langit ay siyang meron sa lupa o kopya ng langit yung lupa. Kumbaga yung ginawa ni Moises ay preview lang ng pagdating dito ni Kristo at ng mga gagawin ni Kristo dito sa lupa. Ngayon ang tanong, kung yung mga hain na tulad ng hain sa tabernakulo ng panahon ni Moises ay hindi maaaring magpasakdal sa panahon natin na inihahandog taon-taon, ano yung counterpart noon sa panahon natin? Nasa Hebreo 10:8 hanggang 10. Bratan. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunugin buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan ang mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ayon! Yung katawan na pala ni Kristo ang counterpart sa panahon natin. At tayo ay pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ano ang patunay natin na ito ay minsan magpakailanman? Hebreo 9:25. Bratan. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Ang tanong, meron pa bang paghahambing si Kristo at ang tabernakulo ng panahon ni Moises? At ano itong mga symbolism na ito? Tingnan muna natin, ano ba ang kalooban ng Diyos at iniutos niya kay Moises na itayo ang tabernakulo ng panahon na yon para makatahan ng Diyos sa gitna nila. Katunayan, Exodo 25:8. Bratan. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. At sa Exodo 29:45 hanggang 46. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel, at ako'y magiging kanilang Diyos, at kanilang makikilala na ako ang Panginoon nilang Diyos, na kumuha sa kanila sa lupain ng Ehipto, upang ako'y tumahan sa gitna nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Tingnan naman natin ngayon ang kahulugan ng salitang tabernakulo. Sa Exodo 25:9, ayon sa lahat ng aking pinakita sa inyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan ngayon, ay ganyan ninyo gagawin. Sa kung titingnan natin ang meaning ng tabernakulo o tabernacle, ito ay residence, dwelling, place, habitation. So dito, makikita natin na ang tabernakulo ay residence o dwelling place. Ano naman ngayon ang paralelism ito kay Kristo? Mababasa natin sa Juan 1:14.
At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong na Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Sa John 1:14, Brad Tan, pakibasa sa English. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ngayon, kung titingnan natin ang kahulugan ng dwelt, ito ay to occupy, to reside, as God did in the tabernacle of old, a symbol of protection and communion. Dwell. Kung paano ang tabernakulo ay tinahanan ng Diyos, ganon din naman si Kristo na tumahan sa gitna natin. At sa darating na panahon, pinatunayan din ito na si Kristo ang katuparan ng tabernakulo ng Diyos. Ito ay mababasa sa Apokalipsis 21:3. Brad Tan? At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. Ngayon, tingnan naman natin yung layout ng tabernakulo ng panahon ni Moises. Kung ating mapapansin, isa lang ang daanan papasok ng tabernakulo. At sa pinakadulo niyaon ay ang kapanantipan o Ark of the Covenant. So sa tabernakulo, isang gate lang, isang daanan lang ang pwedeng daanan para makapasok sa loob. Gayon din naman si Kristo. Kung paanong isa lang ang daanan sa tabernakulo, ganon din si Kristo lang ang pwede nating daanan punta sa Ama. Inihahan tulad si Kristo sa isang daan. Juan 14:6. Ratan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At sa 1:9, ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. At sa Mateo 7:13-14, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasusumpong noon. pagkapasok sa tabernakulo, katulad ng ating nakita, madadaanan natin sa bandang bukana ang dambanang pagsusunugan ng handog, or the brazen altar, o the altar of burnt offering. Kaya na magsisik sa kanyang mga kasalanan at maghandog na susunugin bago ka makapagtuloy sa loob ng tabernakulo. Kaya ang dambanang pagsusunugan ng handog, o the brazen altar, o the altar of burnt offering, mababasa natin yan sa Levitico 1:4. Patan? At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugin at tatanggapin sa ikagagaling niya upang gumawa ng pakikipagsundo sa kanya. Sa pamamagitan nito, ang kasalanan na handog ay maililipat sa hayop na ihahandog. Pagkatapos nito ay kakatay ng saserdote ang hayop at iwiwisik ang dugo nito sa ibabaw ng dambana ng Panginoon.
Sa Levitico 17:6, Rodan, At iwiwisik ng saserdoteng dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at susunugin ng taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. sa Levitico 17:11, Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. dito makikita natin ang importance ng dugo ng panahon na yan. Dahil ang dugo, siyang tumutubos dahil sa buhay na siyang kinonfirm ni Pablo sa Hebreo 9:22. Bratan, At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. gayon din naman si Kristo. Nilinis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Sa Marcos 14:24, At sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. at sa 1 Pedro 1:18-19, Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilakakwinto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. at sa Hebreo 9:13-14, Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay hinahandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay? at sa Hebreo 10:10, Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Hebreo 10:14, Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. bukod dito ay maglalagay pa ng dugo sa ibabaw ng anyong sungay ng dambana. Sa Levitico 4:18, Bratan, At maglalagay siya ng dugo sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana na nasa harap ng Panginoon na nasa tabernakulo ng kapisanan, at ang lahat ng dugo ay bubuhos niya sa paanan ng dambanang pagsusunugan ng handog na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. sa panahon natin, si Kristo ang ating sungay ng kaligtasan. Sa awit 18:2, Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato, na sa Kanya'y mangangalong ako, aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. at sa Lucas 1:69, At nagtaas sa atin ang isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin. ang mga paghahandog na ito ay kahalintulad din sa Passover lambs
na mabasa natin sa Exodo 12:4. Bratan. At kung ang sambahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Exodo 12:8. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. So, sa gabi ng Passover sa Ehipto, kinain nila ng kapisanan ng Israel ang laman ng isang kordero. Gayon din naman si Kristo nung gabi bago siya ipako sa krus. May sinabi siya sa Mateo 26:26. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At sa 1:53 hanggang 56, Bratan. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ng laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ang hugasang tansa, ang liver, pisin, mababasa natin sa Exodo 30:18 hanggang 21. Ito yung isa pang part ito nung sa tabernakulo, ha? Bratan? Gagawa ka rin ng isang hugasang tanso, at ang tungtungan ay tanso upang paghugasan, at iyong ilalagay sa gitna ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana, at iyong sisidlan ng tubig, at si Aaron at ang kanyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan ay maghuhugas sila ng tubig upang sila'y huwag mamatay, o pagka sila'y lumalapit sa dambana ng mga siwa upang magsunog ng handog na pinaraan sa apoy ng Panginoon. Gayon sila maghuhugas ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa upang huwag silang mamatay, at magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kanya at sa kanyang binhi sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Dito sa hugasang tansa ay maghuhugas ang mga saserdote ng kanilang mga kamay at paa bago lumapit sa dambana upang huwag silang mamatay. Gayon din naman sa ating panahon na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Dahil kay Kristo, tayo ay nahugasan sa pamamagitan ng tubig na may salita o bautismo. Sa Efeso 5:25 hanggang 27, Bratan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sa Hebreo 10:22,
tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Ano yung winisik? Sa Hebreo 10:19. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ayan. Ang ipinangwisik ay ang winisik ay ang dugo ni Jesus. Ngayon, pupunta naman tayo sa kandelerong tag-anas ng ginto o the golden lampstand o menorah. Mababasa natin yan sa Exodo 25:31. Rotan, At gagawa ka ng isang kandilerong taganas na ginto. Yari sa pamukpok gagawin mo ang kandilero, ang tungtungan niyaon, at ang haligi niyaon, ang mga kopa niyaon, ang mga globito niyaon, at ang mga bulaklak niyaon ay mga kaputol. pagkatapos mahugasan ng kanilang mga kamay at paa, makakapasok na ang mga saserdote sa holy place. At sa bandang kaliwa ay makikita ang kandelerong taganas na ginto. Ang kandelerong taganas na ginto na ito ay ang nag-iisang source of light sa loob ng tabernakulo. At kung hindi dahil dito, ay mangangapa sila sa loob ng tabernakulo. Gayon din naman si Kristo na isang tunay na ilaw na lumiliwanag sa bawat tao. Ano ang patunay natin? Sa 1:19. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. At sa 1:8-12, Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. 1:12-46. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ayan. At doon sa kandelerong ginto na yon ay may mga sanga. Mababasa yan sa Exodo 25:32. Bratan? At magkakaroon ng 6 na sangang lumalabas sa mga tagiliran niyaon. 3 sanga ng kandelero ay sa isang tagiliran niyaon, at ang 3 sanga ng kandelero ay sa kabilang tagiliran niyaon. Ang mga sanga na yon ay ang mga naniniwala kay Kristo, na kung paano si Kristo ay ilaw, gayon din naman ng mga naniniwala sa Kanya. Saan natin mababasa? Efeso 5:8. Maratan? Sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Mateo 5:14. Maratan? Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Mateo 5:16. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. At ang patunay ng mga sanga na yon ay yung mga naniniwala kay Kristo. 1:15-5. Maratan? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.
ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ngayon, dadako naman tayo sa dulang na kahoy na akasya. The table of shewbread. Sa Exodo 37 Gs. At ginawa rin niya ang dulang na kahoy na akasya na may 2 siko ang haba niyaon, at 1 siko ang luwang niyaon, at 1 siko't kalahati ang taas niyaon. At sa Exodo 25, 29 hanggang 30. Bratan. At gagawa ka ng mga pinggan niyaon, at ng mga kutsara niyaon, at ng mga kopa niyaon, at ng mga tasa niyaon na pagbubuhusan na iyong gagawing taganas na ginto, at ilalagay mo sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. Ang tinapay na handog sa harap ko na palagi ay ang pagpapakita ng Diyos na sino mang may ibig ay maaaring makasama ng tao ang Diyos sa pagkain, na tayo ay may pakikisama sa Diyos. Gayon din naman si Kristo na tinapay ng kabuhayan, na tumawag ng mga makasalanan para magbalik loob sa Diyos. Katunayan, Juan 6:35. Bratan. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumansampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw." At sa 1 49, 50. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain ay huwag mamatay. At muli, sa Mateo 26:26. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At katulad din ng mangyayari sa hinaharap, ito pa rin ang kalooban ng Diyos, na makasama niya ang mga nanampalataya na kumain at magkasalo. Yan ay nasa Apokalipsis 3:20. Bratan. Narito ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Ngayon, pupunta naman tayo sa dambana na mapagsusunugan ng kamangyan, o the altar of incense. Sa Exodo 30:1. Bratan. At gagawa ka ng isang dambana na mapagsusunugan ng kamangyan na kahoy na akasya, iyong gagawin. Exodo 30, 34, 38. Bratan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magdala ka ng mababangong espesya, estakte at onitsa at kalbano, mabangong espesya na may taganas na kamangyan, na magkakaisa ng timbang, at iyong gagawing kamangyan na isang pabangong ayon sa katahanang manggagawa ng pabango, na tinimplahan ng asin na pulos at banal, at iyong didikdikin ang iba niyan na durog at ilalagay mo sa harap ng kaba ng pututoo sa loob ng tabernakulo ng kapisanan ng aking pakikipagtagpuan sa iyo. Aariin yung kabanal-banalan, at ang kamangyan na inyong gagawin ayon sa pagkakataha niyan ay huwag niyong gagawin para sa inyo. Ariin mong banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan upang amuyin ay ihihiwalay sa kanyang bayan."
Ang mga saserdote ay magsusunog ng insenso na pabango at nagbigay ng instruction sa Diyos kung ano yung formula ng pabango na yon at ituturing na banal. Iniutos ng Diyos na huwag gawin ng mga pabango yaon para sa personal consumption ng mga Israelita, kundi ay ihihiwalay sa kaniyang bayan. Ang insenso ay simbolo ng mga panalangin at kahilingan ng mga tao sa Diyos. At sa pamamagitan nito ay makakalapit ang mga tao sa Diyos at makakapanalangin. Ang katunayan, Isayas 56:7. Radhan, Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. at isa pang patunay na ang mga panalangin ay parang mga insenso na umaakyat sa langit ay sa awit 141 to Radhan. Malagay ang aking dalangin na parang kamangyan sa harap mo, ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahapunan. At sa Apokalipsis 8:3-4, At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan, at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. inihahalin tulad ang dambana na mapagsusunugan ng kamangyan kay Kristo. Sa panahon natin, dahil si Kristo ang tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Katunayan, Roma 8:34. Pardon? Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. At dahil nga tinubos tayo sa kasalanan ng dugo, ni Kristo, tayo din naman ay nananalangin sa pangalan ni Kristo. At sa pangalan ni Kristo, tayo ay magsingi. 1:14-13-14. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumulhati sa anak. Kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Tayo naman ay pupunta doon sa kabanal-banalang dako at ang tabing, o the Holy of Holies and the Veil. Mababasa yan sa Levitico 16:2. At sinabi ng Panginoon kay Moises, salitain mo kay Aaron na iyong kapatid, na huwag pumasok tuwina sa dakong banal sa loob ng tabing, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban, upang siya'y huwag mamatay, sapagkat ako'y pakikitang nasa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. Sa Exodo 26:33, At iyong bitin ng lambong sa ilalim ng mga pangalawit, at iyong ipapasok doon sa loob ng lambong ang kaban ng patutuo, at paghihiwalayin sa inyo ng lambong ang dakong banal at ang kabanal-banalang dako. sa loob ng tabernakulo, katulad ng makikita natin sa layout, ay may inner room within an inner room. Ito ay tinatawag na dakong banal, o the holy place, at kabanal-banalang dako
o the Holy of Holies. Ang kabanal-banalang dako ang kinalalagyan ng kaban ng tipan o the Ark of the Covenant. Ang the Holy of Holies ang pinakasagradong parte ng tabernakulo dahil nandito ang presensya ng Diyos o tahanan ng Diyos. Ang kabanal-banalang dako o the Holy of Holies ay parisukat o perfect square na may pagkakapantay na sukat na 15 feet sa 4 na dako na hihiwalay ang the holy place at the Holy of Holies ng isang tabing o lambok o veil. May mga nakabordang mga anghel o kerubim sa tabing na ito. Ang lambong ay panghiwalay o naghihiwalay sa the Holy of Holies sa mga makasalanan dahil nire-represent nito ang presensya ng Diyos. Ang makakapasok lang sa the Holy of Holies ay ang high priest at makakapasok lang siya dito once a year sa Day of Atonement. Sa Hebreo 9:7, mababasa natin, Brad. Datapot sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisang dakilang saserdote minsan sa 1 taon na hindi walang dalang dugo na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan. Sagrado ang the Holy of Holies at bago makapasok ang high priest, kailangan linisin muna niya ang kanyang sarili, magsunog ng insenso para matakpan ng usok ang kanyang mga mata para hindi niya makita ang Diyos ng diretso at magdadala ng dugo pantubos ng kasalanan. Pagdating ni Kristo at tinubos ang ating mga kasalanan ng kanyang dugo nang siya ipinako sa krus, yun ang nagbigay daan para naman tayo makapasok sa tahanan ng Diyos. Dahil si Kristo ang nagbigay ng ultimate sacrifice para sa atin para tayo makapasok sa tabing. Ano ang patunay? Hebreo 6:9-20. Bratan, Na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing na duoy pumasok dahil sa atin si Jesus na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakilanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. at sa Hebreo 19-22. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinilaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Ang the Holy of Holies ay ang langit mismo kung saan tumataan ng Diyos. At tayo ay makakapasok na doon dahil kay Kristo. At kung paano ang the Holy of Holies ay parisukat, gayon din naman ang langit o ang bagong Jerusalem ay parisukat. Anong patunay sa Apokalipsis 21:16, Bratan? At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Kaya by this time, nakikita na natin kung ano yung tinutukoy ni Pablo na anyo at anino ng kalangitan. Simboliko ito ng pagparito ni Kristo at kanyang gawain, at hindi yung kung ano yung makikita sa langit ay siya ding makikita sa lupa.
Ano pang isang patunay natin? Hebreo 9:24, Brad. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapwat ngayon, minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Pupunta naman tayo sa Kaban ng Tipan o Ark of the Covenant. Sa loob ng The Holy of Holies ay nandoon ang Kaban ng Tipan o the Ark of the Covenant. At nakapatong sa ibabaw ng Kaban ng Tipan ay ang luklukan ng awa o atonement cover. Sa ibabaw ng atonement cover ay may dalawang kerubin na magkaharap na nakabuka ang mga pakpak. Exodo 25:19. Bratan? At gawin mo ang isang kerubin sa isang dulo, at ang isang kerubin sa kabilang dulo, kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga kerubin sa dalawang dulo niyaon, at ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nililimliman ng luklukan ng awa, ng kanilang mga pakpak, ng kanilang mukha ay nagkakaharap. Sa dakong luklukan ng awa, iaharap ang mga mukha ng mga kerubin. Sa loob mismo ng Kaban ng Tipan, iniutos ng Diyos kay Moises na ilagay ang tatlong bagay. Ano ang tatlong bagay niya ito? Sisidlang ginto na may lamang mana, tungkod ni Aaron, tapyas na bato ng tipan. At yun nga ang 10 Commandments. Sa Hebreo 9:4, Bertan? Na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaba ng tipan, at ang paligid ay nakakalup kupa ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak at mga tapyas na bato ng tipan. Ang luklukan ng awa ang siyang trono ng Diyos sa tabernakulo ng panahon ni Moises. Anong katunayan? Exodo 25:22. At iya'y makikipagkita ko sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng Kaban ng Patutuo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. Levitico 16:2. At sinabi ng Panginoon kay Moises, salitain mo kay Aaron na iyong kapatid, na huwag pumasok tuwi na sa dakong banal, sa loob ng tabing sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng Kaban, upang siya huwag mamatay, sapagkat ako'y pakikitang nasa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. Ikalawang Samuel 6:2. At bumangon si David at yumao na kasama ng buong bayan na nasa kanya mula sa Baal Huda, upang iahon mula roon ang Kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan sa makatwid bagay sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga kerubin. Isaiah 37:16. O Panginoon ng mga hukbo na Diyos ng Israel, na nakaupo sa mga kerubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang, sa lahat ng kaharian sa lupa, ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Ngayon, balikan natin yung mga laman ng Kaban ng Tipan at ang mga kahulugan nito. Ang umer ng mana na makikita natin sa Exodo 16:32. At sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon,
Puniin ninyo ang isang omer ng mana na inyong ingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi upang kanilang makita ang pagkain na aking ipinakain sa inyo sa ilang nang kayo aking ilabas sa lupain ng Ehipto. Ang mana ang binigay na pagkain ng Diyos para sa mga Israelita nung sila ay naglalakbay sa disyerto. Ngayon naman, ang tungkod ni Aaron, saan yan mababasa? Sa Numbers 17:10. Pardon? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng patutuo upang ingat ang pinakatanda laban sa mga anak ng paghihimagsik upang iyong wakasan ang kanilang mga pag-upasala laban sa akin upang wag silang mamatay. At ang mga tapyas na bato ng tipan, saan natin mababasa? Exodo 19:5 hanggang 6. Pardon? Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalatain sa mga anak ni Israel. Ano ngayon ang kahulugan nito sa panahon natin? Kung paanong nung panahon ni Moises ay nilalapitan ng mga Israelita ang luklukan ng awa para makalapit sa Diyos, gayon din naman sa panahon natin. Malapit tayo kay Kristo para makalapit sa Diyos. Hebreo 4:16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang mana sa panahon natin ay si Kristo, siyang tinapay na galing sa langit. 1:6:32. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises na nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. At yan nga ay nasa Juan 6:48-50. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikay ng inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. At sa tungkod ni Aaron na naging tanda laban sa mga anak ng paghihimagsik, si Kristo ay hindi ginawa ang kanyang sariling kalooban, kundi sinunod ni Kristo ang kalooban ng Diyos. Sa Juan 6:38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At tulad ng tungkod ni Aaron na namulaklak, si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay o first fruit o pangunahing bunga. Sa unang Korinto 15:20, datapot si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. At sa 1:11-25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At sa mga tapyas ng bato ng tipan, si Kristo ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Roma 3:20-22, Pratan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapot ngayon, bukod sa kautusan ay pinahayag ang isang katwiran ng Diyos
na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ngayon, yan, makikita natin muli na ang tinutukoy doon nakapiensyado ay si Kristo.